At so yun mga bossing, ito na yung ating latest update dito sa ating Muntinlupa project at good morning sa ating lahat. Happy Wednesday. Ayan. So as you can see, ayan, yung ating paboritong linya. As you can see, tayo ay nagpapile na ng ating mga CHB. Okay? And then, kita nyo, yung ating mga poste ay nakatayo na. So bali ang ginawa natin dito, inuna natin yung mga columns natin bago tayo nag-CHB. Okay, so bali sa pagtatayo naman ng bahay, pagko-construct ng bahay, ay iba-iba naman yung diskarte na ginagawa natin. Okay, pagdating sa mga conventional na paggagawa ng bahay, mayroong inuuna talaga yung CHB. Ang purpose nun is para makatipid sila. Although hindi ganun siya katibay, and then maraming isa-isa alang-alang, no? Kapag nauna yung CHB. Kasi unang-una yung mga dimension ng mga columns natin ay maaring hindi mabuo. Okay, so hindi natin makuha yung saktong dimension niya. Kasi minsan yung ibang nagle-lay ng CHB, yung nagpapile ng CHB, ay sinasagad na yung itong poste sa bakal. Ayan. So hindi kagaya nito, ito, meron kaming part na naiwan yung poste. Pero kita nyo mga bossing, meron pa rin kaming space na natira. Hindi namin sinasagad yung aming CHB. Kasi yung poste namin, yung dimension ng poste namin, gusto ko makuha pa rin. Okay, so tandaan nyo, huwag kayong sasagad sa mga CHB. Kailangan lagyan nyo ng space for concrete cover. Okay? Ayan. So yan, kita nyo, ayun, nakapag-asintada na rin tayo dun. Dito sa part na to, ayan, may asintada na. Asintada dun. Then ito, ayan, so kita nyo. Kahapon, in-update natin, nagpo-flooring pa tayo dun sa part na yun. So ayan, tapos na yung flooring natin. And then ito mga bossing, kita nyo, kapag ganitong pagko-construct ng bahay, tingnan nyo yung flooring namin, pansinin niyo. Ang linis, di ba? Napakalinis. Walang laglag na dumi. Lagi kasi ako nagpapalinis. Ayan, tingnan nyo. After mag-asintada, pinapalinis ko na agad yung mga laglag na halo, mga pinagdurugan ng hollow block. Diba, kita nyo, walang dumi. So, para kinabukasan, another dumi na naman tayo. So, ang ayoko kasi iniiwasan ko, katulad nung nangyari doon sa Caloocan project, diba, yung tiniles natin doon, grabe, ang daming mga loose concrete dahil sa pinabayaan, no? So, kita nyo yan. Tsaka, hindi pati ako nagpapahalo sa flooring. May mixing board kami. Yan. So, para yung floor natin, hindi rin kumakapal yung semento. Although kahit sabihin natin na lilinisin naman yan, hindi nyo maiiwasan nakakapal at kakapal yung portion na pinaghahaluan ng simento natin, ng mga halo. Kasi nga, may natitira pa rin doon kahit sabihin mong linisin. Okay? So, mas maganda, gamit kayo palagi ng mixing board. So, para in the future, pag tiling work natin, wala na tayong problema. Hindi na tayo magtitik-tik ng mga loose concrete. Hindi na magbabago yung elevation natin. Kasi once na kumapal yung portion na pinaghaluan, pag kumapal yung elevation natin, pagkakaroon tayo ng problema about sa thickness ng ating mortar. Lalong-lalo na kung sand base ang gagamitin natin. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga sand base na sobrang nipis na. Okay? Hindi na yun applicable sa tiling works. O, yan. Then, ito nga pala, mga bossing, ito. May napormahan na naman tayo dito nga dalawang columns, and then mabaklasin natin to, and then after natin baklasin yan, mamaya sinadahan naman natin yung mga partition ng kwarto. Okay, so yan, kaya nasabi ko, basta pag nauna yung columns natin, tandaan nyo na palagi yung dowel. Ang dowel natin is every 3 layer yung abang ng dowel natin. So kuha lang kayo ng elevation nyo, or i-level nyo lang yung mga dowel nyo kung saan man kayo nag-start mag-asintada. So para paglagay ng dowel, hindi na siya magbe-bend. At make sure nandun siya sa linya nung hollow block na gagawin natin. Okay? So para hindi na kayo mahirapang mag-bend-bend. Ayan. So ayan mga bossing yung ating project update dito sa Muntinlupa. Ayan.